Hello mga ka-stroke, kamusta po kayo lahat? Sa video po na ito ay tatalakayin natin ay eto, ano po. Kung pinakakita sa inyo sa kanya sa Facebook saka sa TikTok, siya po si Doc Ron. Bali yung mga content niya po ay related sa mga ano yung kumbaga parang in-expose niya yung mga ginagawa ng mga physical therapists, sa mga hospital, sa doktor. Especially nung pandemic, siya po yung nag-expose ng mga ginagawa ng sistema ng hospital. So, at ano siya, medyo, kung papanoorin siya, kung medyo ano kayo, kung sensitive kayo, medyo hindi niyo magugustuhan yung mga sinasabi niya, especially kung ikaw ay stroke survivor din. So, hindi lang naman po tungkol sa mga stroke survivor o tungkol sa stroke yung mga content niya o pinatalakay niya. So, ang ginagawa niya lang, parang sinasabi niya yung katotohanan. Hindi naman ako against sa kahit anong po ng mga hospital o doktor o pati ng physical therapist. Ang nakapukaw lang ng attention ko, yung nakita kong content niya, which is yung parang bakit daw hindi tinatapat ng mga doktor o physical therapist yung mga stroke survivor, kagaya ng halimbawa pagdating sa mga kamay natin o sa recovery. Kapag nasasabi niya na kapag ang kamay mo ay after 6 months ay nakaganto pa rin, sabi niya lifetime na daw. So ito po, bali na napaisip din ako siya. Kasi dati ko na rin po naiisip yan kasi nag-home care ako eh. Yung nagabayad po ako ng PT na po dito sa bahay. Bali, hindi akong tatagal ako mga 4 na araw lang. So, ang napansin ko po ito, ano yung, kumbaga yung ginagawa niya, tinuturo niya, sinasabi niya rin niya na parang gagawin mo yan kapag wala ako o ano, ito yung mga gagawin mo. So, ang naisip ko po talaga doon, hindi naman sa medyo maano yung pag-iisip ko. Sabi ko sa wife ko, bakit kung pagagawa rin naman, ba't kailangan pa natin pabalikin yan? Since alam ko naman na yung mga pinapagawa. Kaya, tapos ang mahal pa ka, 700 per session. So, ginawa namin, sinata namin siya, sinabi namin na nag-i-stop na kami. Tapos may nalaman nga kami na libreng therapy dito, libreng rehab dito sa San Pedro, sa lumang munisipyo. Ang ano ko lang dyan po kasi, yung mga ibang rehab kasi, may mga equipment sila na wala tayo. Kaya nga, kumbaga doon mo lang magagawa. Yung mga iba naman tinuturo nila, kung tutuusin po talaga, basic lang eh. Kumbaga yung ginagawa kong mga exercise nila, mas kumbaga parang mas advanced pa sa mga nagtuturo nila. Kumbaga ang mga talagang inaano nila, yung mga sobrang weak pa na mga kapatid natin na stroke survivor, yung medyo mahihina pa. So, ayun po. Bali, ang point talaga ng content ni Doktor, kumbaga bakit hindi pa kapatid mo alam nyo, mga ka-stroke, may mga nag-chat sa akin mga stroke survivor na hindi ko sila kilala, pero ina-add nila ako kasi na-accept ko naman, tapos nakita ko ng message sila. Nagtatanong sila tungkol sa kamay o sa paa. Sinasabi nila sa akin, 1 year na o 2 year o 8 months na kamay, hindi pa rin doon nagalaw. Alam niyo po sa totoo lang, hindi ko po talaga, hindi ako nag-advise ng mga ganyan na, hindi ko sinasabi na parang wala na pag-asa kasi sobrang tagal na po. Isipin niyo po yun, sobrang tagal na wala pa rin improvement yung kamay. Hindi ko alam, hindi ko naman sinasabi na baka po hindi nyo ginagalaw o baka tamad kayong mag-exercise ka. Hindi ko naman sinasabi na gano'n. Ang sinasabi ko lang, ini-encourage ko siya na sinasabi ko, since tayo ay na-stroke na, wala na po tayong magagawa kundi hindi subukan na lang natin, gawin natin. Try nyo kung i-exercise yung wrist nyo, kumbaga tulungan ng malakas na kamay nyo, tapos i-stretch nyo yung mga daliri nyo, tapos kung hindi nyo maitaas, tulungan nyo ng malakas na kamay nyo, itaas nyo, hawakan nyo. Yan, hawakan nyo po ng ganyan, tulungan nyo tumaas.
Kasi po, wala namang mangyayari kung ano, hayaan mo lang, nakahiga lang tayo, nakaupo ka lang. Walang mangyayari po dun. Ano, may stock lang talaga na nakabagsak yun, walang mag-i-improve po dun kasi pag na-apektuhan ng stroke natin, kumbaga na-damage sa brain cells natin, kaya na-apektuhan yun. Hindi mo naman pwedeng hilutin yung utak mo. Hindi mo naman pwedeng i-exercise yung utak mo. Kapag yung affected side mo, tutulungan mo para lumakas kasi yung sa akin po ganun din naman. Although, pagka doon sa ospital, yung isa rin daliri kahit paano, nakapagalo ko na siya na gano'n. Pero hindi ko nga lang magalaw kasi matigas yung iba. Kumbaga, nung nag-therapy ako, tinulungan nila ako na kung paano gagawin ko parang parakas ko. Tapos pagdating sa bahay, nung tapos na ako mag-therapy kasi 1 month na ako doon. Yung nakita nila na kahit paano naiaanat ko na yung kamay ko, kumbaga parang nag-stop na kasi nga daw kasi maraming mga pasyente na stroke survivor para daw mabigyan ng chance yung iba. Kumbaga ang kailangan ko daw gawin, mag-practice na maglakad na maglakad. Kasi nakita nila kahit paano nakakalakad ako pa unti-unti. With cane po yun, quad cane pa yung gamit ko, hindi po yung single. So, ayun. Iniisip ko talaga din, medyo nalilito pa rin ako. Kung meron po sa inyo dyan, mga may dunong o sa patitalaman, baka pwede naman po i-share nyo din sa comment para malaman ko rin. Ang hirap din kasing magbase lang sa yung halimbawa po. Kasi nga, siguro kung ako po kung tatanungin, kung ako ang doktor, halimbawa malala talaga yung damage sa brain, hindi sana po, tapatin na lang natin yung Although kahit siguro sila mga doktor, alam nila na kawalan o may pag-asa pa. Ang ginagawa nila, baka nagkaano sila sa mga therapy. Siyempre, hospital yan, therapy din po dyan, diba? Para kumita din yung mga physical therapy. Yun yung nasa isip ko, pero sila na bahala din, bahala na sila. So, yun lang mga ka-stroke. Hanggang sa gusto ko po ng video. At mag-ingat po kayo palagi. Huwag natin nakalimutan gumalaw. Galaw-galaw, baka ma-stroke po ulit. Lalo sa ating mga first stroke, maingat tayo lahat. Mahirap mag-second stroke, baka kami hindi tayo makasurvive. Ngayon po, hanggang sa muli, stroke po ba? 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.